this is a form of selective justice. Tingnan mo, plunder case against Marcoleta. It stemmed allegedly from the contribution of Kong Mike and a few others, no? Doon sa kanyang kandidatura. Tingnan na lang natin si Bongbong Marcos. Kung ang sasabihin nila is direct or indirect bribery by means of contribution, no? Kasi yung plunder, sasabihin nila, oh, kasi you're accepting gift, no? And it was contributed to you dahil you have a public office, meron kang ibibigay na pabor. Applying the same logic, okay? Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, is the biggest contributor of Bongbong Marcos during the campaign, 240 million. And in turn, at kabayaran yan, yung pagiging mataas na opisyal niya, Special Assistant to the President. Oh. Edi bribery na rin yan, kung tatawagin. Oh. Mel Robles, 30 million contribution to the campaign of Bongbong Marcos. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Anong in-award sa kanya? Anong gantimpala niya? Pagiging chairman, general manager ng PCSO. At hindi lang yan. Ang dami pang mga campaign donations na nandun sa iba't ibang mga kandidato at ngayon nakaupo na bilang mga elected senators and congressmen. So, again, selective justice. At para makausap pa at matalakay pa ang mga issue sa kasalukuyan, makakasama natin ang political commentator na si Ginoong E.B. Hugalbot. By E.B., maayong hapon si Admarne. Mayong hapon, Admar, at magandang hapon sa lahat ng nakasubaybay sa programa niyo. Kuha muna ako ng pulso ng ating mga kababayan dyan sa Sugbo. Ano ba ang kanilang mga hinaing masasabi dito sa mga ganap ngayon sa bansa at dito sa pangatlong rally na rin ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng INC? Alam mo, Admar, no? Ang mga Cebuanos ay ano na rin, hindi ko ma-describe yung kanilang sentimento in one word, no? Pero parang puno na rin sila at gusto na rin nilang lumabas, no? Kaso nga lang, kung malapit lang sana yung Liwasan or yung EDSA or yung Malacanang, sigurado ako hundreds of thousands of Cebuanos ay nandun na kung nasasakay lang yan ng motor or nalalakad yan, nabibisikleta lang yan. At marami na rin, no, ang ating mga kaibigan na nagme-mensahe. In fact, kanina I was in a meeting kasi merong mga nagtatawag din na kung baka pwede daw na magsagawa din ang mga Cebuanos ng kilos protesta in support of the INC-led protest rally dyan sa Liwasan, Admor. Opo. Dito ba sa mga pahayag na merong mga selective justice, ano nakikita mong mga senyales na meron yung ganitong nangyayari ngayon sa ating gobyerno? Well, unang-una, yung impeachment ni VP Sara Duterte is already a form of selective justice, no? For the second time, ay ginawan siya ng impeachment complaints base sa mga unfounded na mga allegations na kung titingnan mo ay ginawa, no? At mas questionable pa ang ginagawa nitong administrasyon na to, especially ni Bongbong Marcos na presidente mismo na isang impeachable officer din. That's a form of selective justice na rin, no? Yung ginawa nila kay former President Rodrigo Duterte, kung saan kinidnap nila, dinala sa The Hague at without due process under our judicial system, yun ay isang form of selective justice. Kasi kung titingnan mo, yung mga communist terrorist organizations na parang gano'n na rin ang nagawa, crimes against humanity, bakit nandito sila? Dito sila tinutugis. Yung mga Pilipino nga na may kaso at in fact, some of them were convicted doon sa ibang bansa ay pilit nating pinapapunta dito, pero si former President Duterte ay ini-ship out natin sa isang banyaga at dayuhang korte at doon ngayon siya nakakulong. The latest of which was yung pakiusap ni Bongbong Marcos, yung nadetene ng mga Pilipino doon sa Russia because of some immigration issues. Pinapunta at pinauwi dito thanks to Mr. Putin. Ngayon, ang nakikita natin sa flood control
investigations. Ito yung pinakamatinding form of selective justice. Walang habas at walang hiya na talaga ang ginagawa ng administrasyon na ito. Noong previous administration, makikita mo talagang pagtatakpan nila so that hindi makikita ng tao na in fact it is actually selective justice or political persecution. Ngayon, lantaran na eh. Tingnan mo, kung sino yung mga whistleblowers, siya pa ngayon yung kinakasuhan. Ano lang naman yung kaso nila? Cyber libel. Cyber libel meaning yung besmirching, no? Or pagdudungis ng iyong reputasyon. Kaakibat yan ayon sa Korte Suprema ng iyong posisyon bilang isang public elected or even an appointed or a public employee. Pero ngayon, ang ginagawa nila, yung mga umuusig sa tunay na may mga kasalanan at sangkot dyan, ay siya pang may mga kaso at siya pang unang makukulong. Example, the Brave 22. Example, si Senator Marcoleta, si former Congressman Mike Defensor. Ngayon, si Senator Jinggoy Estrada. Pero yung mga guilty, no, na inadmit na nga nila, inamin nila mismo ha. You have Bernardo of DPWH. You have Manny Bunuan. And you have the other officials of DPWH na inamin nila. In fact, sinabi nila magsasoli sila ng mga pera na ninakaw nila pero naka witness protection program na sila, absuelto na sila sa kaso. At yung mga testimonya nila ay gagamitin doon sa mga tao at mga politiko, in this case kay Bunuan, doon kay Jinggoy Estrada, na alam naman natin ay nasa panig ng Cayetano Black doon sa Senado. So again, this is a form of selective justice. Tingnan mo, plunder case against Marcoleta. It stemmed allegedly from the contribution of Kong Mike and a few others, no? Doon sa kanyang kandidatura. Tingnan na lang natin si Bongbong Marcos. Kung ang sasabihin nila is direct or indirect bribery by means of contribution, no? Kasi yung plunder, sasabihin nila, kasi you're accepting gift, no? And it was contributed to you dahil you have a public office, meron kang ibibigay na pabor. Applying the same logic, okay? Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, is the biggest contributor of Bongbong Marcos during the campaign, 240 million. And in turn, at kabayaran yan, yung pagiging mataas na opisyal niya, Special Assistant to the President. Edi bribery na rin yan, kung tatawagin. Mel Robles, 30 million contribution to the campaign of Bongbong Marcos. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Anong in-award sa kanya? Anong gantimpala niya? Pagiging chairman, general manager ng PCSO. At hindi lang yan. Ang dami pang mga campaign donations na nandun sa iba't ibang mga kandidato at ngayon nakaupo na bilang mga elected senators and congressmen. So, again, selective justice. Opo, at ang sinasabi naman po nila na parte naman daw po ng transparency, accountability, itong ginagawa nilang pagsasampa ng kaso na nataon ng mga kritiko ng administrasyon. Well, una-una, no, yung transparency, actually, I agree. No. Pero what's sauce for the gander or sauce for the goose should also be sauce for the gander. Apply natin yung transparency and accountability sa lahat. Huwag natin na pagka kaalyado mo, walang transparency, very opaque, no? Pero pagka kontra mo sa oposisyon, gusto mo magde-demand ka ng transparency. Look at what's happening now doon kay VP Sara sa kanyang impeachment complaint. Sabi nila, this is for accountability, this is for transparency. Ano yung confidential at intelligence fund ni Bongbong Marcos? Nakikita ba natin paano na ginasta yun? Now, we have to congratulate the Vice President for the 4th straight year. She already, again, received an unmodified opinion from COA. And I think this is unprecedented sa opisina na yan and even all the other offices of government. At ngayon siya yung i-impeach, no? Kaya transparency, Admar, para lang yan sa kanilang pamamaraan to weaponize the law and to weaponize the language, no, against their political opponents.
napag-uusapan yung transparency, 8 daw po, sinasabing 8 doon sa tinaguriang Brave 18 ang gagamitin yung salaysay sa paglaban po dito sa sa pag-case build-up laban kay dating Speaker Martin Romualdez. No? Gagamitin din naman pala, sa tingin nyo po, bakit hindi kaya naging malaliman din ang investigasyon, lalo na dito po sa Senate Blue Ribbon Committee, ukol nga po dito sa mga alegasyon na ito ng tinaguriang Brave 18 plus 4 pa ata by EB? Yun na nga eh. Una dyan, actually dalawa. Ang sinabi nung meron silang final at nabasa ko yung complaint noon, nung nag-apply ng precautionary hold departure order, yung ombudsman sa Sandigan Bayan against Martin Romualdez, dalawa sa Brave 18 ang ginamit na as part of the testimonial evidence, no. Ngayon meron daw na 8 na, no. At ang sabi nga ni Deputy Ombudsman Miko Clabano, pati nga yung testimonya ni former DPWH Secretary Manny Bunuan, kaya nga na-admit siya doon sa Witness Protection Program, is to nail down Martin Romualdez. At sabi nga ni Miko Clabano, I have to borrow his words, historic daw yung ikakaso nila against Martin Romualdez. Kaso, Admar at mga kababayan, hindi lang si Martin Romualdez ang tinuturo ng Brave 22 sa kanilang mga affidavits. No? Andon din si Sandro Marcos, andon si Bongbong Marcos, andon si Saldico, andon si Chis Escudero, andon nga si Senator Villanueva. At sabi nga ni Boyeng, 2 linggo na lang, ipapile na nila yung kaso ni Senator Villanueva. Anong ginawa nila? Nung nasa kanila na ang DOJ resolution, i-dismiss nila. At ngayon ay nagko-conduct sila ng panibagong preliminary investigation doon sa kaso ni Senator Villanueva. Ganon din kay Chis Escudero. Sabi nila, hinug na, ipafile ng Mayo. July na tayo, wala pang na-ipafile na kaso against Chis Escudero. Meaning to say, klarong-klaro, hindi na tayo magmamangan pa, talagang yung kakasuhan nila, pagka wala ka sa kanilang panig, pag bumaliktad ka, tulad ni Chis Escudero at tulad ni Joel Villanueva, Jesus saves. Jesus Crispin Remulla saves. Yun. Opo, at ang rating po, no, ang pagagrado ng taumbayan kung pagbabasa yung pinakahuling SWS survey, sa panig ng Pangulo, negative 15 na ata. Sa panig ng administrasyon sa kabuuan, negative 13 din. Pero yung grabe na ang talagang akusasyon laban sa kanya, ang pangalawang Pangulo, do may pagbaba kung ihahambing mo sa mga nakalipas, pero nananatiling siya ang pinakamataas sa lahat ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Parang baliktad ata kung ang siniserbisyohan nitong mga kritiko ng pangalawang Pangulo ay ang taong bayan, batila iba yung kanilang pananaw sa pananaw ng taong bayan. Yun na nga, Admar, no? Dapat kasi ang pinapakinggan nila ang totoong sentimento ng taong bayan. In fact, ako, I do not believe in those surveys, no? Pinapading pa nila yan, eh. Yung kay Bongbong Marcos, I really believe na yung kanyang personal, no, as a president, no, hindi lang yan negative 15, nasa negative 20 plus na yan. Yung kanyang administrasyon sa kabuuan, hindi na yan negative 13. I think it's near the negative 20 or even more, no? At yung kay VP Sara naman, I do not think it's just plus 34. I think it's more than that. Kaya nga lang, bayaran yung mga survey firms din naman dyan para lang maidugtong nila yung kanilang naratibo na para may semblance na bumaba yung ratings ni Inday, ay gagawin nila at gagawin. Pero they cannot fool the entire nation. Ngayon sila, ito kasi sila, wala na sila talagang ibang paraan pa para mapatahimik at matanggal ang isang Duterte na alam naman natin na hanggang ngayon ay walang credible na opponent in 2028, Admar. Ayaw na ayaw nila ng mga nasa administrasyon ngayon na makupo ang isang Sara Duterte in 2028. Ayaw ng mga Amerikano na nagbabacking ngayon, no? Siyang may suporta nitong Bongbong Marcos administration na maiupo yung isang Duterte.
Kasi nga, independent foreign policy ang gagawin ni Inday just like her father did, former President Rodrigo Duterte. Ayaw ng mga komunistang terorista na maupo ang isang Duterte dahil pupulbusin talaga sila tulad ng ginawa ni former President Duterte. Kaya ngayon, kahit ano pa mang sabihin ng taong bayan, ayaw pa rin nilang maniwala at gagawin nila yan. Except for the fact na mauulit ang history at yung taong bayan ay mauubos ng pasensya at gagawin nila yung tinatawag na direct state action. The state being the Filipino people. The state being the ultimate sovereign where power is derived from all these elected and appointed officials in government. Pag nangyari yan, wala nang makakapigil dyan, Admar. Opo. Sir EB, si Jade po ito. So sa ngayon, sino yung may tuturing na kakampi ng Administrasyong Marcos Jr.? Well, marami yan sila. Jade, no? You have the communist terrorist organizations, no? CPP, NPA, NDF, no? At yung kabilang faction ng Makabayan Black who are actually backed by the CIA, no? And yung Akbayan ni Narisa Ontiveros, mamamayang liberal and the Liberal Party, nagsama-sama na sila. Yung simbahang Katoliko na yung kanina ay napakawalang hiya yung ginawa nila at nagmimisa pa sila doon sa prosecutor team against the Vice President at may isang pari pa, no, na hinubad yung kanyang sutana at pinakita yung kanyang likuran sa t-shirt niya na may naka-imprenta na impeach Sara Duterte. Biro mo, gaano kawalang hiya yung mga pari na yan. Yun ang pinagagawa nila. Pero ngayon, kasi ilang beses sila nagrarally-rally, yung White Ribbon, yung Tindig Pilipinas, yung trillion peso. Ilang libo lang yung nakamap nila ng mga tao doon. Pero pag Iglesia ni Cristo na ang naglilid, o tingnan mo, ngayon, yung January 13, 2025, million yun. Yung November 2025, ganun din. Ito ngayon, hindi natin alam. Baka ito ay lalakas pa ang momentum nito at mag-i-intensify pa ito. At alam mo naman, Liwasan Bonifacio is napakalapit lang sa Malacanang at wala dito si Bongbong Marcos. No? Hindi natin alam. Tao na magdedesisyon dyan, Jade. Opo, pero nakikita ho ba ninyong natatakot ang gobyerno dahil sa pagtitipong ginagawa na ito ng ating mga kababayan? Well, yes, no. Natatakot yan. Tingnan mo yung kanilang pagiging lenient. Yung mga police, very, very lenient. No? Pero I think it's not just takot. No? It's a mixed emotion. Siguro yung mga opisyal, no? Lalong-lalo na, halimbawa, yung LTO, yung LTFRB, no? Naglabas na ng statement. Pinapatawag yung 34 operators, no? Para ano ng show cause, no, na bakit hindi nila i-suspend yung kanilang franchise dahil nga hindi inano yung ruta dahil sumali sa rally, no. Yung mga ibang mga heads ng mga department sumusunod, pero yung men on the ground implementing the orders, makikita mo yung kanilang leniency. Probably hindi lang takot, pero ang sentimiento nila kahit mga pulis, mga LTO personnel ay pareho din sa mga taong bayan dahil sila din ay biktima at alam nila na yung pera nila, yung buwis na binabayad nila bilang isang ordinaryong empleyado ng pulis, militar, LTO, LTFRB o ng bürokrasya ng ating gobyerno ay ninanakaw din. Membro din sila ng PhilHealth kung saan binalahura yung pondo. Kaya ako naniniwala na although hindi takot at sentimento, sympathy, simpatya. Kaya ganun na lang you know, and then the INC in fact is an orderly organization. So ilang beses nang pinakita nila. So probably out of respect din sa Iglesia ni Cristo. So parang ganun at hindi siguro din takot. May pag-aalanganin din naman siguro yung especially yung cabinet level and especially Bongbong Marcos, no? Kasi it has been proven time and again na pag yung INC ang kumikilos at organisa ng ganitong mga uring pagkilos, hindi maganda sa nakaupong Pangulo. Tulad po ng mga ilang grupo, Sir EB, kung gagayahin po nila, kung mananawagan pong mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., anong mangyayari?
Yun na nga, no. Alam mo, ako, malaki yung respeto ko sa Iglesia ni Cristo, no. Even if ako talaga, personally, ang panawagan ko talaga ay dapat ay bumaba na si Bongbong Marcos. For the 4 years na isang na presidente siya, wala siyang nagawang mabuti. In fact, nilublob niya sa kahirapan at sa problema ang ating bansa. Kaya the most honorable thing that he can do is actually to resign and give up his post. Sabihin niya, makinig siya sa manang niya na si Senador Amy Marcos noong Nobyembre na sa isang rally din ng Iglesia ni Cristo na sinabi ng kanyang ate na si Senator Amy, uwi na tayo, pahinga ka na. Kasi yung mga taong nakapalibot sa iyo, Bongbong Marcos, ay walang concern sa iyo. Wala silang pakialam sa iyo. Ang pakialam lang nila ay kanilang mga bulsa at kanilang mga personal interest. So dapat yun ang pinaka-most honorable thing if there is one thing that he can do na magiging honorable. Pero I do not think he will do that. And I respect the INC na hindi sila nananawagan ng ganon. Kasi nga, pwede rin nila, alam mo naman itong administrasyon na ito, mahilig to bend the law. Baka i-bend the law na naman nila at pag mayroong nananawagan dyan na BBM resign, kakasuhan ka ng inciting to sedition or inciting to rebellion. Sa ngayon, talagang tali yung kamay ng mga nasa posisyon ngayon at takot din na baka sila ang masampulan at baka sila ang makasuhan pag hindi nila tinupad yung order ng nakakataas sa kanila. Opo, una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kaugnay nga doon sa mga nananawagan na siya mag-resign, na hindi po siya magre-resign dahil hindi po niya tatakbuhan daw itong mga problema ng bansa. Yes, no? Narinig ko 'yon at pero he has no clue. Alam mo yung bata na may kasalanan at hindi niya alam na may kasalanan pala siya at sasabihan ng nanay o sa tatay, do not do that again. Masama yan. Wag mo. At nakatulala lang siya. Ganon yung reaction ni Bongbong Marcos. In fact, during his trip to Canada, merong isang media personality or media reporter doon at tinanong siya ano yung masasabi niya tungkol sa ginagawang rally ng INC. He actually has no clue. Sinasabi niya, hindi daw siya makakikita ng rason. Pangulo ka ng Pilipinas. Hindi mo nakikita yung GDP growth rate natin, lowest in 20 years at 2.8%. Forecast lang natin in 2026 is 4%. FDI, nasa negative 42%. We are now in a stagflationary environment. Unemployment rate, pumalo sa 4 point something percent in the last quarter of 2025. Yung ating piso, bumagsak against the US dollar. Worst performing stock market, yung PSE, in the whole world. At lumobo yung utang natin. It's almost 65% to GDP. We are now in a deficit spending pattern for the last 4 years. And now, 7.2 trillion yung proposed budget for 2027, higher by about 600 billion. Pero tingnan mo, yung winaldas doon sa flood control project is almost 600 billion. Kung ikaw ay na-curve mo at napahinto mo yung kurakutan doon sa flood control, you don't need to add it. You just have to stop the corruption of the 600 billion. Di mo na kailangan magdagdag, pero nagdagdag pa rin sila. Meaning to say, disconnected, disjointed, at wala talagang alam itong Bongbong Marcos na ito, Shane. Opo. Sir AB, may iba lang ako ng topic. Pero I mean, may kaugnayan pa rin to sa leadership ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong mga krimen, no? Mga karahasan, serye po ng mga karahasan na nasasangkot po yung mga kabataan. Sa katunayan nga, bago lang, ngayong araw kung hindi ako nagkakamali, meron ding parang threat, may ulat po dyan na banta ng pamamaril sa isang paaralan dyan po sa Cebu City na iniimbestigahan pa. Ano po yung tingin po ninyo dito? Well, unang-una, leadership actually starts from the leader. It's ano yan kung may bottom-up approach, yung pagpapatakbo ng isang kumpanya, pagpapatakbo ng isang private entity, lalo-lalo na yung pagpapatakbo ng isang bansa, no? It should start from the top. It should be a top-down approach. Kung ano yung leader mo, siya yung susundan at susundin ng mga nasa baba at ng mga ordinaryong mamamayan. Pero pag ang liderato ay palpak, pag ang liderato ay bangag, pag ang liderato ay hindi epektibo,
talagang walang mangyayaring pagsusunod sa batas, pagrerespeto sa batas. At nakita natin 'yan, yung kriminalidad, tama ka nga, no? Yung shooting, school shooting threat kanina, iniimbestigahan ngayon. Yung in fact, Jade, no? Over the last 4 or 5 days, biro mo, 2 barangay councilors sa Lapu-Lapu City, sa isang barangay ng Lapu-Lapu City, at sa isang barangay doon sa Asturias Town, if I'm not mistaken, north of Cebu. 2 sitting councilors, incumbent councilors, nadakip in a buy-bust operation because they were selling illegal drugs. Konsehal yun elected yun So that speaks a lot of what the perspective at ano yung pananaw ng mga tao sa kanilang leader. We never saw that during the time of former President Duterte. Never. I hate to compare, pero what is going on right now in terms of criminality, you just have to look at the online gambling addiction. Tinanggal yung Pogo, nireplace yung Pigo. Sino ngayon ang naa-addict sa online gaming at online casino? Pilipino din. Kahit yung nasa tricycle driver. Kahit yung mga naglalabandera, naa-addict. Oo. Di ba? Opo. Siguro, Sir EB, huling mensahe na lamang po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras po sa inyo. Ito lang po, no? It took 2.5 years, no, after the death of Ninoy Aquino in August 21 of 1983, until napatalsik yung rehimen ng previous Marcos, no, yung Marcos Sr. in February 25 of 1986. Pero iba yung sitwasyon noon, iba rin ang sitwasyon ngayon, pero may mga parallels, no. Kung hindi man ito'y magiging ang ginagawa ng INC ngayon, ay magli-lead into that, no. Maybe this is the beginning of the end for this administration. Now, whether it's extra constitutional or will it stretch to 2028, we have to be vigilant. At yung mga nasa Maynila, pag kayo po ay pwede kayong pumunta doon, sana po ay pumunta kayo kahit ano yung relihiyon mo, kahit ano yung political ideology mo. Kung gusto mo talaga na managot yung dapat managot, ay puntahan niyo po yung rally sa Liwasan at ipakita yung suporta because yung snowball effect, no, at yung magnitude of our disgust from this government ay makikita lamang yan kung nagpapakita din tayo sa ating mga numero. And hopefully, kami po dito sa Cebu, we could also do a smaller thing in support of what INC is doing doon sa Liwasan. Jade and Advan. Sige nung EB Hugalbot, nakasama natin ngayong gabi. Daghang salamat, Sir EB. Sa ulitin, ingat po. Daghang salamat, Amping, Admar and Jade.